What's out mga kaangkas? Share ko lang sa inyo ang ilang mga troubles at corrective action ng isang computer. Panoorin ito. Ang activity natin ngayon ay mag-repair ng sirang computer. Meron ako sirang computer. So, kailangan ko itong repairin. So, kapag mag-repair tayo ng computer, kung hindi pa tayo familiar sa isang computer, papag-aralan muna natin kung paano siya buksan. Hindi natin siya basta-basta kakalikutin ng screwdriver kung hindi pa tayo familiar. So, pag napag-aralan na natin kung alin ba dapat yung mga kinakalas, so, doon pa lang tayo mag-proceed para wala tayong masira na ibang parts ng computer o hindi siya magasgasan. Pero sa mga sanay na mag-repair ng computer, yung mga technician, ay panis na panis ng mga ganito. Alam na nila yung mga klase ng casing, lalo na yung mga branded o kahit hindi branded yan, kabisado na nila yung mga casing kung paano nila yon buksan. So sa ganitong case, madali lang naman to. Ito lang naman talaga ang binubuksan dito. So ang problema talaga ng computer na to is wala siyang display. Kahit i-on natin yung power, wala siyang display. Pero tumatakbo naman ang power supply niya. So yan yung normal na problema ng isang computer, no display. So ngayon, ang gagawin ko dito, kailangan natin itong buksan para makita natin yung loob. Baka may mga putol lang na wiring doon sa power supply. So check natin. So ito yung loob ng computer, napaka simple lang kung tutuusin. So parang ayos naman ang wiring niya eh. Ang tanong, bakit walang display? So subukan nating palitan ng hard disk. Pagtanggal ng hard disk, may dalawang tornilyo yan dito eh. Remove muna natin yung SATA cable at yung power supply. Tapos pull out natin dahan-dahan. So ito yung tinatawag na hard disk drive. Dito naka-store lahat yung data ng isang computer. Medyo sensitive to, so kailangan meron tayong extra caring sa pag-remove nito. Once na na-drop mo ito, may possibility na masira siya. Alam nyo nung ginagawa pa itong mga ganito, may drop test to. May drop test siya. So yun naman, yung mga ganyang bagsak lang, pasado yun. Pero pag nabagsak siya ng medyo malakas, may tendency siyang masira talaga. Kaya ingatan natin yung hard disk. Isang part ng computer na napaka-importante. Kung walang hard disk, wala tayong maisisave na data. So ito yung tinatawag na SATA cable. Hihiramin natin yung isang hard disk nitong isang computer. Sa pag-repair kasi ng computer, kung hindi pa natin sigurado kung ano yung sira, pwede naman tayo mag-try and error. So sa ngayon, hard disk muna yung papalitan natin. Baka nakurap lang siya. So ito yung hard disk nya. Naka-vertical yung pagkaka-install. So ito na yung hard disk na ipapalit natin. Dito ako nag-repair sa kwarto ko. Malinis naman itong mga computer ko eh. Kaya okay lang. So na dito ako mag-repair. Diyan ka muna sa baba. Okay
Okay. So ito yung subukan natin tong hard disk na to kung gagana yung computer natin after mapalitan natin. Meron kasi mga computer na no display, corrupted yung hard disk nya, or sira yung hard disk, sira din yung power supply. So sa case ko, ito na kagad yung titirahin ko. Connect natin yung power supply. Yun yung SATA cable. At i-connect natin doon sa primary nya. Usually yung motherboard natin may 4 na terminal yan eh. May 4 na port. So kapag SATA cable siya, kahit alin sa SATA cable 1, SATA cable 2, 3 and 4. So wala siyang orientation. Base sa experience ko, magbubot siya. So sa ngayon, sa SATA 1 ko siya i-connect. So after natin ma-install yung hard disk, connect ulit natin yung mga keyboard, yung mouse, monitor cable. Ito yung tinatawag na VGA cable para ito sa monitor. Of course, yung power. Check natin, on. Let's try. So wala pa rin siyang display. Actually may power naman siya eh. Ito niya naman umiilaw. So tumatakbo yung power supply niya. Hindi natin siya mapagkakamala ang power supply dahil mayroon naman siyang power. So ang tanong, bakit wala pa rin siyang display kahit napalitan na natin ng hard disk? May mga instances na minsan yung tinatawag na RAM maluwag, lumuluwag yun. Kapag maluwag yung RAM sa katagalan ng gamit, nag-on siya pero hindi siya nagkakaroon ng display. At yun ay dahil maluwag nga yung mga RAM. May senaryo na ganun. So i-try natin na tanggalin yung RAM tapos ikabit ulit. So ito yung tinatawag na RAM. Ito yung kanyang memory. Napakalaking function ito sa isang computer. Ito yung nagdedetermine ng kanyang speed. Pagtaas ng gigabytes nito, pagbilis. So kalimitan, pag walang display, tinatanggal ko lang to tapos kinakabit ko ulit, or nililinisan ko yung mga terminals nya gamit ang eraser, kasi minsan dumudumi to eh, eraser, tapos kakabit mo ulit. Ngayon kasi ang pinaka mababa ng memory na pwede sa mga games ay 4 gigs. Pag mababa pa sa 4 gigs, hindi na siya applicable para sa mga gaming. So kalimitan ng mga gaming PC ngayon, 8 gigs yung memory niya para mabilis. So napaka-importante ng tinatawag na RAM, Random Access Memory. So ni-remove natin, then insert ulit natin. Tingnan natin kung anong mangyayari. So sa case ko, hindi siya pwedeng manghiram ng motherboard in case na motherboard yung may problema, kasi magkaiba sila ng configuration ng motherboard. Magsuswap lang tayo ng hard disk at power supply. Yun yung pinaka last resort ko, power supply, kung hindi pa ito mag-o-okay. So ayun, nakabit na natin yung RAM. Check ulit natin.
parang wala pa rin pinagbago. So sa ganyang case, kailangan nating i-swap yung power supply niya at yung power supply ng isa. So gawin natin yon. Kailangan muna nating tanggalin yung mga wirings niya. Sa dami niyang wiring, sa una medyo malilito ka, pero pag lagi mo na itong ginagawa, mga kangkas, madali na para sa iyo. Dito sa likuran ng power supply, meron diyang 4 na tornilyo. Sa 2, 3, 4. Depende kung ilang tornilyo ang makikita mo dyan. Kaya medyo ipapamiliarize mo muna bago mo siya tanggalin para malaman mo yung mga tornilyo hindi dapat tanggalin. Yun. So mga kangkas, ito tinatawag na power supply. So ito yung ipagpapalit natin dun sa kabilang computer. So mga kangkas, same scenario. Magtatanggal tayo ng power supply. Ito yung power supply nitong isang computer. Kapag natanggal natin to, ipagpapalitin natin kung talagang power supply ang sira o motherboard. So let's go. So guys, ito na yung power supply na galing dun sa isang computer. Ipapalit natin dito. Sa pagpapalit ng power supply, kailangan nakahiga yung computer mo kasi mabigat yung power supply, para wala tayong masirang components in case na ma-drop natin tong power supply. Medyo mabigat So guys, kung magpapalit tayo ng power supply, yung orientation ng power supply natin, yung label nasa taas yan, dapat visible sa titingin, yung madaling makita ba. So guys, naikabit na natin yung mga connection sa loob, yung supply ng hard disk, supply ng motherboard, at supply ng mga pan sa loob. Kailangan nating i-harness yung mga wiring sa loob para hindi siya tumama sa mga pan. Dahil kapag tumama yun sa mga pan, titigil ang pag-ikot ng pan. So ang tendency niyan, mag-iinit yung loob ng computer natin, and then habang ginagamit mo siya in long run, mag-auto shutdown yung computer natin kapag na-reach niya yung temperature na high. Mag-auto shutdown yung computer natin, or tuluyan ng masira yung processor natin dahil lamang doon sa mga wiring na lumapat sa pan. So titigil yon. So iwasan natin yung mga ganong root cause para hindi masira yung computer natin ng maaga. So yun guys, naikabit na natin lahat. Ang gagawin natin ngayon ay testingin natin kung talagang power supply ba talaga ang sira ng computer na ito. Okay, let's check it out. Mainam din sa computer, meron tayong UPS. Kung sakaling mag-interruption man, hindi agad masisira yung computer natin dahil meron tayong UPS, uninterrupted power supply. Uno natin. Go. Then power on. Actually kanina may power din siya pero wala siyang display. So ngayon, nung pinalitan natin ng power supply, titingnan natin ngayon kung anong magiging resulta.
meron siyang display. Yun, no? So, yan yung mga specs na pang gaming. 8 gig yung 8 gig yung memory, yun yung tawag na RAM, at 1 terabyte yung hard disk nito, at yung processor nito ay AMD FM2 3.0 GHz. So yan guys, nag-boot na siya, okay na yung computer na ginawa ko. So ibig sabihin, ang sira niya ay power supply. May sira yung power supply niya dati. So, pero may power siya. Kaya lang, wala siyang kakayahan para supplyan lahat yung computer. Kaya ang resulta, no display siya. May mga ganong klaseng power supply na naka-on siya pero sira na pala. Kadalasan, ang sira nun is capacitor. Minsan bloated na yung capacitor nun. Yung capacitor kasi, yun yung nag-i-store ng current. Binabuffer niya muna yung mga voltahe bago niya i-supply sa device o sa computer. Kaya napakahalaga ng capacitor pagdating sa power supply. So kapag bloated na isang capacitor, wala na siyang kakayahang mag-buffer ng voltahe. So, insufficient. So, guys, insufficient ang voltahe ng isang power supply kapag bloated na ang mga capacitor nito. Sana nagustuhan nyo ang mga tips ko at paki-subscribe na rin ang channel ko para updated ka sa susunod na impormasyon. Maraming salamat!